from the start. Wiggins again. Here's Curry for the record. There it is! Stephen Curry, the all-time three-point king in the NBA. Usapang NBA na naman tayo mga tropang outsiders, ano, at bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang humingi ng pasensya sa inyo sapagkat medyo ilang araw tayong naging busy, ano. Actually sa mga susunod na araw medyo magiging busy pa rin tayo, no. Yan ay dahil sa taon-taon na pinaghahandaan ng aming pamilya, ano. Yan ay ang aming yearly na year-end Thanksgiving, ano. Marami tayong mga balita na napalampas, marami tayong mga balita na hindi na pag-usapan, no, sa mundo ng NBA. However, meron tayong balita na medyo ayoko lang palampasin, ano, at sa mga pagkakataong ito ay gusto ko nga sanang mapag-usapan natin, no, mga tropang outsiders. Pero bago yan, mga tropa, kung bago ka pa lang sa channel na to at o di naman kaya napadaan, napasilip lang, ano, at napapanood mo na lamang din ako ngayon, Brad, mag-subscribe ka na sa channel natin, no? At samahan mo kami sa mga pagkakataong ito, no? From the outside ay pag-usapan ng mga pangyayari, kaganapan at balita sa mundo ng NBA. Nung mag-umpisa, nung mag-umpisang magkaroon ng mga approved vaccine sa buong mundo, ano, ay nagkaroon na ng kanya-kanyang mga mandato o di kaya ay mga protocols ang bawat bansa or bawat syudad sa buong mundo. Okay, so iba-iba yan. May kanya-kanyang protocols yan, no? May kanya-kanyang mandato, may kanya-kanyang batas, ano? Ukol dyan nga sa pagkakaroon ng COVID-19 vaccines o yung anti-COVID-19 vaccines. Okay? So, sa mga mandatong yan o sa mga batas na yan o sa mga rules na yan, ano, or protocols na yan ay maraming mga naapektuhan or maraming mga pumapailalim dyan, no? Iba't ibang klaseng industriya, no? Mga negosyo, iba't ibang klaseng mga tao, no? At hindi nga mapapalampas or hindi nga nakakalusot dyan, ano, ang mundo ng sports, ano? At yun nga, yung particular na pinag-uusapan natin dito ay ang NBA. Ano, alam nyo, mga tropa, wala naman akong parang issue, no, na alam mo kasi mga bawat tao may kanya-kanyang paniniwala, eh. Ang bawat tao may kanya-kanya yang pinaninindigan sa buhay, ano. At siyempre nirerespeto natin yung mga ganyan. Isa nga diyan sa kilalang-kilala, ano, na player diyan sa NBA ay si Kyrie Irving na talagang open siya, no, sa public na sinasabi niyang hindi siya magpapabakuna, hindi siya tatanggap ng vaccines, ano, kasi kumbaga he knows what's best for him, no, para sa sarili niya. At kilala nga natin 'to si Kyrie Irving na talagang ano, pininindigan niya yung mga pinaniniwalaan niya, no. Kung tutuusin niya, may mga nagsasabi na medyo weird daw 'to si Kyrie Irving or medyo alam niyo yun, yung basta hindi usual yung mga yung ibang paniniwala niya, no, compared sa karamihan. No, siguro yun, sa gano'n na lang nating paraan sabihin, no. At isa nga diyan yung paniniwala nga niya na sa about vaccines, no. So, hanggang ngayon, bago pa magsimula ang NBA, hanggang ngayon ay pinaninindigan niya na hindi siya magpapabakuna o hindi siya tatanggap ng anti-COVID vaccine. Okay. Ngayon, nung nag-come up siya sa decision na 'yan, ano, ay maraming nadismaya, maraming nalungkot, or meron din namang mga natuwa dahil sa paninindigan niya, ano. Yun nga lang, dahil sa paninindigan at paniniwala niya yun, may mga nasagasaan o naapektuhan siya, ano. Isa na nga diyan yung team ng Brooklyn Nets or yung organisasyon na kinakaaniban niya, 'no.
which is yun nga, yung team ng Brooklyn Nets, no? He's a professional basketball player, no? So, kumbaga parang ano siya eh, parang parang empleyado rin siya, 'di ba, ng Brooklyn Nets. Nagtatrabaho siya doon para maglaro ng basketball. Okay. So, dahil doon sa paniniwala niyang yun, nag-decide ang team ng Brooklyn Nets na hindi siya paglaruin. Okay. So, naging matibay ang ano diyan ng Brooklyn Nets, 'no, sa pag-uumpisa ng season ano, naging matibay ang paninindigan nila na, "Hindi ka makakalaro sa amin hangga't hindi ka fully vaccinated." Okay, so 'yan ang ni-release na statement ng Brooklyn Nets noon. However, medyo nag-iiba ngayon ano, dahil 'yan sa mga pangyayari na sa mga pangyayaring nagaganap ngayon sa team ng Brooklyn Nets, 'no. Alam nga natin, na medyo marami silang players ngayon na naapektuhan talaga, 'no, ng mga injuries at mga health and safety protocols ano. Kasama na nga diyan yung star player nila si Kevin Durant, tapos si James Harden na injured, 'di ba? Kaya ngayon siguro nag-come up sa decision itong ang Brooklyn Nets, 'no, dahil siyempre, oo nga naman, pinapasahod nila si Kyrie Irving, 'di ba? Tas hindi naglalaro, 'di ba? Pinapasuweldo nila 'yan, binabayaran nila 'yan, ano. Ngayon, ang sabi dun sa balitang nabasa ko, 'no, napagdesisyonan nito ng Brooklyn Nets, 'no, with full support ng buong team. Pero as a part-time player lang. Okay, so ano yung part-time player, 'no? So ibig sabihin nun, hindi talaga makakapaglaro si Kyrie Irving sa mga home games ng Brooklyn Nets. However, sa mga road games nila ay posible siyang makalaro. Nung una kong marinig yung balitang 'to, medyo nagtaka ako kasi dahil nga kung bakit bigla-bigla na lang, ang dating kasi sa'kin parang bumigay yung Brooklyn Nets kay Kyrie Irving, eh. 'Di ba? Pero kung sa which is kung sa gano'n nating aspeto titingnan parang ang pangit, 'no? Ano, parang sumuko ang Brooklyn Nets kay Kyrie Irving. 'Di ba, na dati-dati matibay na naninindigan na hindi siya makakalaro, hindi siya paglalaruin, 'di ba? Pero siyempre kung iisipin naman natin ang kalagayan ngayon ng Brooklyn Nets, wala naman nga namang masama, 'no, nung nabalitaan ko na yung rason, nung nalaman ko yung rason kung bakit gusto nilang pabalikin itong si Kyrie Irving, medyo umokey naman ako dun, 'no, medyo agree naman ako dun kasi nga naman siyempre binabayaran nila si Kyrie, 'di ba, pinapasahod nila si Kyrie, so why not 'di siya maglaro. Lalo pa ngayon sa kalagayan ng, ng Brooklyn Nets, 'di ba? Ngayon, maganda ba o pangit ba ang magiging impact ni Kyrie Irving sa pagbabalik niya sa Brooklyn Nets? Well, sa totoo lang medyo mahirap siyang hulaan sa ngayon. Ano, oo, alam natin, kung ano ang kapasidad ng isang Kyrie Irving, 'no, kung ano ang kaya niyang ibigay. However, nung mga time kasi na hindi siya naglalaro sa Brooklyn Nets, 'no, at pinaninindigan nga niya na hindi siya magpapabakuna, wala rin naman tayong nababalitaan na kung nagpa-practice ba siya, kung tuloy-tuloy ba, kasi alam ko pati sa practice ng team hindi siya pinapayagan, eh. So, bukod dun, wala na tayong nabalita, ewan ko mga tropa nga sa Hades kung sa inyo, may mga balita kayo. Pero ako personally, wala akong masyadong narinig na nagpa-practice siya. Although dati nagpahayag siya na, parang he would rather retire kaysa mai-trade or maglaro sa ibang team. Kasi gusto nga daw niya maglaro sa Brooklyn Nets, pero ayaw naman niya magpa-vaccine. Pero bukod dun, wala na akong masyadong nabalitaan na eager siya or gumagawa siya ng paraan para makapaglaro or makabalik kaagad, 'no, kaagad sa Brooklyn Nets. So, ang NBA ngayon is, ang NBA ngayon ay around 27 to 30 games na, 'di ba? So, medyo mahaba na talaga yung hindi nilaro ni Kyrie Irving. Kaya kung ang tanong, maganda ba o hindi maganda ang magiging impact ni Kyrie Irving sa pagbabalik niya, medyo hindi tayo gano'n kasigurado diyan.
Okay, kasi nga hindi naman siya nagpa-practice eh. Okay, although sabi ko rin, hindi basta-basta nawawala ang laruan no, ng isang tao, lalo na yung Kyrie Irving, magaling yan. Diba? Ngayon, kung hindi pa nawawala ang laro niya, malaking ano yan, malaking impact yan sa team ng Brooklyn Nets para mag-stay sila o manatili sa number 1 spot sa Eastern Conference. Diba? Alam naman natin kung anong kayang i-contribute ng isang Kyrie Irving eh, 'di ba? Very versatile tong player na 'to, 'di ba? He can defend, he can shoot, 'di ba? He can drive inside. However, no, maaring sa mga bagong sa umpisang laro nga niya, maaring hindi pa siya ganun kaano, pero palagay ko naman makaka-pick up siya. Kaya nga lang ang problema diyan, tuwing road games lang siya maglalaro. Diba? Every road games lang. So, let's say, may mga 2 sunod kang road games, 3 sunod, tapos let's say, meron na naman kayong 2 sunod, 3 sunod na home court, di ka na naman maglalaro. So, maaaring yung momentum ng pagbabalik niyan, yung momentum ng pagbabalik ng performance niya, alam mo yun, pwedeng nabibitin. Diba? Kasi, maaaring nakukuha mo na sana, tapos meron ka na namang ilang araw na hindi ka makakalaro, tapos maglalaro ka ulit. Diba? So, medyo ewan ko. Although naniniwala ako sa kakayahan ng Kyrie Irving, mga tropang outsiders. Don't get me wrong, magaling talaga si Kyrie Irving. Gusto ko siya. No? Okay, ito muna tayo. Which team are dealing with city-imposed vaccination requires, ito na, New York City-based athletes to be vaccinated who breach quarantine in Toronto face criminal offense. Per Canada Quarantine Act, violations could lead up to 6 months in prisons and $750,000 in fines. Kasi alam niyo mga tropa outsiders, hindi rin naman basta-basta makakapaglaro agad to si Kyrie Irving eh. Di ba?